Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is July 16, 2024. Ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, bago natin simulan yung series ng devotion natin na nasimulan natin kahapon is muli muna nating balikan yung naging series natin last time para dun sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, yung naging series namin last time is give yourself fully to the word of the Lord. Kumbaga, kagaya nung kaugnay nung naging last series natin, last series na teach us our number to our days, kana is maikli lang ang buhay. Kumbaga, yung buhay natin is di natin alam kung kailan tayo mamamatay. Kaya kailangan yung buhay natin is huwag natin sayangin. Gawin natin yung mission na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Purihin natin, sambahin natin siya, aralin natin yung salita niya, ituro natin yung salita niya. Dahil ayun yung isang nagiging pinakasusi dun sa way na buhay na walang hanggan kasama siya. Darating siya sa mundong ito para kunin yung mga tao na nasa kanya. So, ayun, kailangan give yourself fully to the word of the Lord. Kumbaga, bigay todo tayo dun sa pagpupuri sa Diyos. Na kailangan huwag tayo mag-alinlangan na gawin yung mga gawaing sinasabi niya. So, yung series na tatalakay natin yung araw ay My Whole Family for Christ. Kumbaga, tayong mga Kristiyano, kung naging sapat tayo Kristiyano sa family natin, tayo yung pinaka-sugo ng Diyos. Kumbaga, tayo yung way ng Diyos para ilapit yung pamilya natin sa Kanya. Diba nga sabi niya, kung yung isang tao is nagpupuri sa Diyos, is malakas na yung presensya. Paano pa kaya kung buong pamilya yung napupuri sa Diyos? Is ayun na yung napakalakas sa presensya. Talagang makikita mo talaga na nagsasama-sama sila para sambahin ng Diyos. So, yung Bible sa talakay natin yung araw, Ephesians chapter 6 verse 1 to 4. So, in Tagalog, Efesos 6, 1 to 4. Magandang Balita, Biblia version. Tagubilin sa mga magulang at mga anak. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may kalakap na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ay pahamak ang laban nyo sa inyong mga anak. So, ayun, di ba? Isa yung nakugay dito sa Bible verse natin ngayon is yung isa sa pinakamahalagang utos ng Panginoon na kailangan sundin natin yung mga magulang natin, kasi yung mga magulang natin is ay yung dahilan bakit nandito tayo. Kailangan sundin natin siya alang-alang doon sa Panginoon, kasi para na rin yung kung lulubagin mo yung magulang mo, parang paglubag na rin yun sa Diyos. Kailangan sundin natin yung mga magulang natin at mahalin natin ng lubos. So, sa natin katuruan, obeying and honoring our parents invoke God's promised blessing. So, ayun nga, di ba? Kailangan natin sundin yung mga magulang natin. Kaya, para na rin yung, kumbaga, pagsunod mo yung magulang natin, parang pagsunod na rin sa Diyos yun eh. Pero hindi ko naman sinabi na pagsunod mo yung magulang mo is, ano na rin yun. Kasi may mga magulang pa rin na mali yung mga tinuturo sa anak. Kaya nga, tayong mga anak is, na nandito sa bilang isang Kristiyano is, inaaral natin yung mga salita ng Diyos at tayo na rin maging dahilan para malapit sila sa Diyos. Number 2, parents are mandated to disciple their children. So, sabi dyan, di ba nga, yung parents daw is yung parang magiging teacher. Kumbaga, dapat sila yung maging teacher ng mga anak nila para aralin or ituro sa mga anak nila yung mga salita ng Diyos. Pero, pwede naman yung mga anak is yung maging disciple doon sa kanilang mga ina. Siguro sino na lang yung Kristiyano or sino yung may alam sa salita ng Diyos. Number 3, our imperfection must not stop to grow in the Lord. So, yun, kailangan natin ayusin yung mga pagkakamali natin. Ayusin natin yung mga bagay na mali na ginagawa natin para lang doon sa ikakalago natin sa relasyon ng Diyos. So, ay lang ko para sa araw na ito na may natutunan tayo sa pakinig at panood. God bless to all.